Maraming salamat po muli sa bawat mga nanay. Alam niyo po, ang impluwensya ng nanay ay napakalaki sa bawat pamilya. Pasinin niyo, pagka merong isang nanay sa isang tahanan, napakaayos palagi ng tahanan. Tama ba? Ano po? Merong kaayusan pagka merong mapagmahal na nanay. Alam niyo po ba na ito po ay proven, even sa scientific na pag-aaral, na ang epekto daw ng nanay sa kanyang mga anak ay napakalawak. Ano po? Sabi sa pag-aaral, sa early childhood, sa formative years, pag sinabing formative years, yung edad na nadidevelop pa lang ang isip ng kanilang mga anak. From 0 to 12 daw, ang laki ng impluensya ng nanay. Merong sinasabing attachment theory. Okay? Sabi sa attachment theory by Bowlby and Ainsworth, sabi dito, ang attachment daw ng bata, ng baby sa nanay, ang nagdedetermine ng kanyang attitude, ng kanyang ugali, ano po. So, napakalaki. Early childhood pa lang, meron ng epekto hanggang sa lumaki ang bata. At sabi nga sa emotional stability and trust development, nade-develop daw ito sa pamamagitan din ng mapagmahal na nanay. Ang mga bata raw na lumaki na merong gabay ng mapagmahal na nanay, sila itong merong security sa kanilang puso. Sila raw itong maganda ang pananaw sa buhay. Sila raw itong merong mga self-confidence na tinatawag. Ano po? And sabi ng Harvard University, ang relasyon ng magulang, ng nanay sa kanyang anak ay isang yaman na hindi raw matutumbasan ng anumang material na bagay. So, that's how blessing it is to have a nanay. Amen po ba? Sino rito yung nakaranas sa pinagtanggol siya ng nanay niya sa mga umaapi? Amen? Ako, I remember, nung ako po ay na-transfer sa Angeles City. Ako po ay grade 3. Lumipat kami doon sa Angeles City pansamantala. And ako po enroll doon. And natatandaan ko, kasi tapos na yung pang-enrollment, na-transfer ako doon, nagsisimula na yung klase. So, inatid ako ng nanay ko. Pagdating namin doon sa classroom, maupo na ako. And nabubuli ako ng mga classmate kong ano. And yung pamamaraan ng pambubuli ay yung hindi naman nananakit. Pero yung alam mo yung lahat ng ginagawa mo, ginagaya nila. Tapos nagtatawanan sila. For example, pag ako nakaupo na, nakaganon din sila. Hindi ko malilimutan yun kasi talagang sobrang affected ako. Tapos pagka kinuha ko yung bag ko, kukunin din nila yung bag na tapos magtatawanan sila. So sa madaling salita, patuloy yung pambubuli, umiyak ako. Pero iyak ko tahimik lang, nakayuko ko. Hindi ko alam, yung nanay ko pala doon sa bintana. Binabantayan ako. Tapos mamaya nanay ko na, eto. Pumasok yung nanay ko doon sa classroom, sabi, sino yung nang-aaway sa'yo? Dala yung payong, papaluin ko, sino nang-aaway sa anak ko? Tapos tumahimik. Alam niyo, after that event was sa nanay ko, naging kaibigan ko yung mga nambubuli sa akin. Natakot sila sa nanay ko. At natanda ako paglabas, uy, Joel, sorry kalaro tayo. Niyaya ko doon sa likod ng eskwelahan kasi tubuhan. Maraming mga tubo, yung kinain. So, sa madaling salita, naging kaibigan ko sila because of my nanay. Ano po? And that's how blessed it is to have a nanay. At marami pa tayong mga gandang kwento. Alam ko, bawat isang anak dito, mayroong mga kwento na chinicherish sa kanilang puso na pagpapala ng kanilang nanay. It is a blessing to have a family. Amen. It is a blessing to have a mother and also parents. At ito po yung nililid sa akin ng Lord ngayon ang ating topic. It's not really a message about Mother's Day, pero ang laking connection sa ating pinag-uusapan. Ang ating pong theme this month is Identity in Christ. Bawat isa sa atin ay merong identity rooted sa ating mga magulang. We have our identity. Pag sinabi mong ano identity mo, pagka tinanong ako ay si Joel Busa, and ang identity ko ay from the Busa family. Kayo rin ay meron. And that's our identity. Yan ang pangalan natin. But what if kung wala kang parents or kinalakihang magulang, meron mga iba na talagang lumaki na hindi nakilalang tatay, hindi nakilalang nanay. Amen. And
The title of my message today is Adopted as God's Children. Adopted as God's children. Pasensya na po kayo, nasira yung ating mga screen, yung connection. So, kahit inayos natin ay hindi po nagawa. So, meron tayong mga bibili mga parts. So, right now, tingin lang po kayo sa akin. Pasensya na, wala kayo ibang choice. Ano po? Na ako ay nagpapasalamat dahil nung bata pa ako, tumitingin ako sa salamin. Sabi ko, salamat may nagmamahal sa akin. And that's my nanay. Ano po? At ngayon nag-asawa na ako, dalawa sila nagmamahal. Si Pastora. Amen? Now, napakahalaga ng merong pamilya. Napakahalaga ng merong nagmamahal sa iyo. Meron ako isang nabasa o na-research. Kilala niyo ba si Angelina Jolie? Yes. Yes, sa Tomb Raider. And marami pa siya mga pelikula sa bakat, yung Salt, di ba? So, isa pala sa kanyang advocacy is United Nations humanitarian So, ang ginagawa niya through the United Nations na organizations, buwibisita sa iba't ibang mga third world countries, yung mga mahihirap. At ang ginagawa niya is tumutulong. Pero kakaiba ito si Angelina Jolie. Kaya ako na gusto i-example kasi nung napunta siya sa Cambodia, sa Vietnam, sa ibang mga mahihirap na bansa, na-touch siya talaga sa mga kalunos-lunos sa kalagayan ng mga bata. Sa mga orphanage pupunta siya. At alam niyo ba ginagawa niya? Meron doon isang bata na talagang bibo at talagang kaya lang malnourished. And naawa siya to the point na nilakad niya papeles na inampun niya yung bata. So, hindi lang ho siya sa isang bansa nag-ampon, kundi sa Cambodia, sa Vietnam, meron siyang mga inaampon. Kilala siya sa Hollywood bilang actress, but has a heart of adopting children. At alam niyo ba yung mga inadopt niya mga bata, talagang inaandar sa pangalan niya. In short, itong mga bata nagkaroon ng identity because may nag-adopt, kinuha. At niresearch ko nga yung buhay ng mga bata. Ngayon yung mga bata yung mga early 20s or professional na. Ngayon tumutulong din. At gumanda ang kanilang buhay dahil merong isang Angelina Jolie na nag-adopt. Ngayon naging advocate na rin and they have successful lives. At ang ganda tingnan ng mga ganun, ibig sabihin from nothing, nasa orphanage, pero dahil may nag-adopt, nagkaroon ng identity. Actually, ang apelido nila is Jolie Pitt. Yung Pitt pala ay apelido ni Brad Pitt. So, pag nilisip mo yun, ang pangalan nila, talagang nakapangalan yung apelido sa kanila. They have that identity. So, naging maayos ang buhay, nagkaroon ng magandang opportunity ang mga nasa orphanage na bata because somebody adopted them. Now, meron pa ako isang nakita na, alam niyo po ba, sino pa yung, ayan pala yung kailang picture. Tingin muna kayo dun, no? Sayang, wala tayo na. Yan po yung lahat ng mga inadopt niya. Okay? Yan. Sige, tingin na kayo dito. Yan. Iba-iba. Merong Asians, merong mga Now, isa pa sa inadopt ay, alam niyo po ba kung sino nag-invento o pinaka-CEO ng iPhone? Yes, ng Apple computer, Steve Jobs. Si Steve Jobs pala ay isang ampun din. Baby pa lang siya nung inampun daw siya ng kanyang mga magulang at lumaki sa adoptive family. Ay naging maganda yung pagtrato sa kanya. Nagkaroon siya ng magandang kinabukasan na pag-aral. In short, siya naging founder ng Apple Incorporated. Nagkaroon ng direksyon ng kanyang buhay, hindi nakilala ng kanyang mga magulang, but because somebody, a person, a parent adopted him, nagkaroon siya ng magandang kinabukasan. At marami pa pong mga stories of famous people na dahil may nag-ampon, dahil may nag-aruga, nagkaroon ng magandang kinabukasan. Alam niyo po mga kapatid, siguro alam niyo yung tinutukoy ko, gaano kahalaga sa buhay ng isang tao ang merong kumakalinga sa kanya. Amen. Nung pandemic, I think that's 2021, napunta tayo ng Davao, right?
So dinala namin si tatay sa Davao. And nung tumuloy kami doon sa tahanan nila Giselle, merong bakudan doon. Very obvious na nakita ko na merong mangga na maliit lang. Pero nagtaka ako kasi doon sa katawan ng mangga ay meron parang sinugpong lang. Yung katawan, yung pinaka-ugat, malaki, pero yung nasa ibabaw ay parang idinikit lang. At ang tinanong ko si Diyos, sabi, paano yan grafted. Alam niyo po yung grafted? Sa planting daw, merong grafting na tinatawag. Ano daw to? Na kukuha sila ng bagong halaman. Let's say, kasi yung nakita ko mangga Yung mangga na bago pa lang pasibol, pinutol, at meron silang mas malaking puno na pinutol din at nilagyan ng parang sugat sa gitna at doon isinugpong yung maliit na mangga. And na-surprise ako kasi sabi ko noong 2021 lang, ngayon ang laking puno na at ang daming bunga. In just a short period of time. Namunga kagad. Na kumuha ng nutrients, kumuha ng lahat na kailangan upang mamunga kaagad, lumakas yung branches niya because of the roots ng older puno ng mangga. Ang tinutukoy ko dito mga kapatid is nababago yung parang pinaka puno, yung pinaka branches kapag ang pinakaugat ay matibay. Namumunga kagad. And actually, ang dami nang nangunguha, nag-harvest ng mangga nila doon na hindi nakakilala. Now, sa ating buhay, tayo po ay inadapt ng ating Panginoon. Hello, pakisabi nga sa katabi mo, inadapt ka ng Lord. Hinuhubog tayo ngayon ng Panginoon ayon sa kanyang plano at kalooban. Maaaring nga hindi siya ganun kalinaw, hindi ganun parang kalalim yung kahulugan, yung meaning sa buhay mo ng pagkakaampon sa iyo ng ating Panginoon. But adapting has a deeper, merong mas malalim na kahulugan. Isa rito ay yung identity. Identity mo pinalitan ng Panginoon nung ikaw ay kanyang tinuring na tunay na anak. Katulad ng ating theme verse, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi rito, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Isa ka ng bagong nilang. Your identity has been changed. Nagkaroon ka ng pagpapalit ng identity. And that identity is more deeper, mas malalim. Sa dating makasalanan na pinag-ugatan, sa dating buhay na masama na pinag-ugatan, pinutol yun ng Panginoon at inilipat ka sa pamilya ng ating Panginoon. Hello! Ganito yung kalagayan natin na tayo mga anak ng Diyos, hindi dahil sa ating karapatan, hindi dahil sa ating ginawa, kundi pagsilang mo pa lang, minahal ka na ng ating Panginoon. Wala ka pang ginagawa, minahal ka na ng ating Panginoon. Hello. Ako po ay natutuwa nung, kasi kami ni Pastor Merlin, hindi kami nag-struggle sa third child namin kay Jasin. Pero sa first, kay Giselle, kay Geraldine, nag-struggle kami sa pag-aalaga. Anyway, sino kayo makaka-rate? Pagka umiyak sa gabi yung bata, pareho kayong nagbabantayan. Sana si Pastora bumangon. Ako yung bumangon. Naghihintayan kayo kasi ang hirap bumangon. Tama ba? And nakikita parang ang hirap mag-alaga ng baby. Yung responsibility. Ako nagsisip ko nun, ako na nga bumibili ng gatas, ako pa mag-aalaga. Siya naman. Siya rin nagtatrabaho. Nagtatrabaho din naman ako, bumibili ng gatas. Siya naman. So, ganun parehong thinking. Kaya struggle hanggang sa pangalawang But on our third child, kasi hinihiling ko sa Panginoon noon na, Lord, bigyan mo naman ako ng anak na lalaki. Kasi yung una babae, pangalawa, babae rin. And there's a big age gap. From Giselle to Geraldine, it's 7 years. From Geraldine to Justin, it's 5 years. So akala ko di na kayo bibigyan ng Panginoon. So nung binigyan kami ng Panginoon, natandaan ko nung nagpa-ultrasound siya, sabi sa akin nung parang pinaka-attendant doon sa laboratory, Sir, congratulations, it's a boy.
Wow, talaga. Sabi ko, ma'am, paano niyo po nalaman it's a boy? Ayan po, tingnan yung totoy niya, okay, tado sa ano. So, sobrang tuwang-tuwa kami. And to the point na, nung pinanganak si Justin, wala pang ginagawa yung anak mo, titingnan mo pa lang habang natutulog, tuwang-tuwa ka na. Hello, sino mga nakaka-relate sa akin? Amen, di ba? Kakaiba ang joy na binibigay ng ating mga wala pa silang ginagawa, puro iyak lang, hindi pa nagbabayad pabalik, but you love them. Amen. And that's the blessing. And now compare this to our Father, sa ating Ama, na wala pa tayong ginagawa, minahal na tayo ng ating Ama. And to the point, siya palagi ang gumagawa ng actions. Amen. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 15, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Hindi na tayo binigyan ng spirit of fear or slaves, but the spirit of adoption. Inadopt tayo ng ating Panginoon. Katulad ng sinasabi kanina, na yung mga buhay sa orphanage ng mga bata, nabago dahil may nag-adopt sa kanila. Na mayaman, na capable. Merong mga wala na dapat direksyon boy, pero nagbago dahil merong nag-adopt sa kanila. Tayong lahat, nung hindi pa po tayo ina-adopt ng ating Panginoon, hindi pa niya tayo tinuturing na kanyang mga anak, hindi pa natin siya tinatanggap sa ating buhay, walang kwenta po yung ating buhay. Amen. Walang direksyon. Alipin tayo lahat ng kasalanan, alipin tayo ng takot, alipin ng walang kasiguraduhan, walang kwenta ang ating buhay. Amen. Nakaka-relate po ba tayo mga kapatid? And so from that point, doon sa pinanggagalingan natin ganon, we should be thankful that God has adopted me. Not because I deserve it, puro nga kalokohan, puro kasalanan ginagawa, pero nandoon yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo alipin, kundi tayo ay mga anak na. God gave us a home. Tayo pong lahat na narito ay inadopt ng Lord. And you know, God gave us home. Mahal dito sa lupa, our spiritual home is my home in Jesus. I don't know, nagkaroon ng pagkakataon na pangalan ating church ay home. But you have been given that spiritual family called the My Home in Jesus. And tatanungin ko po kayo, it is a blessing ba to have a church, a family church? Amen. Pinagpala po ba tayo sa paningin natin? Ano po? Napakahalaga ng adoption ng Diyos dahil ito ay nagbibigay sa atin ng identity. Tingnan natin ating mga identity. Babasahin ko lang po. Ang adoption ng Diyos ay nagbibigay ng bagong identity sa atin. Kapag ang isang tao ay na-adopt na, nagkakaroon siya ng bagong pangalan. Amen. Katulad nung mga inampun ni Angelina Jolie, naging Jolie Pitt ang kanilang apelido. Ano po? Nagkakaroon siya ng bagong tahanan. Amen. Nagkakaroon ng bagong relasyon. At higit sa lahat, nagkakaroon ng bagong identity. Sino naniniwala rito? Ngayon sa oras na ito, naniniwala ka na meron kang bagong identity. Amen. Maano nang pumunta ka rito, hindi pa ganun kalinaw sa iyo yung identity mo. Kasi hindi pa nabigyan ng tunay na pagpapaliwanag, hindi pa nagsisink in sa iyo. Amen. But now I would like all of us na mabuksan ating isipan, mag-sink in sa iyo ngayon na binigyan ka ng identity ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, ikaw ay kanyang anak if you have received Him. Amen. Tayo ay, nung bago pa lang tayo adopt ng Lord, ito yung kalagayan natin, tayo ay makasalanan, kaaway ng Diyos, hiwalay sa ating Panginoon. At ito nakakatakot, walang eternal life in heaven. Amen. Walang eternal life in heaven. Ang bagong identity natin sa ating Panginoon ay
tinanggap natin, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. That's why the Lord no longer sees the bad side natin. Katulad ng puno ng grafting, yung pinutol, yung pinagputulan na medyo bata pa, itinapon na. Yung inilipat doon sa medyo matured na puno. So our identity right now is we have been cleansed, holy, acceptable sa ating Panginoon. Why? Because God adopted us into His family. Everybody say amen. And with deep na understanding sa puso, Lord, thank you dahil ako in-adopt mo. Katulad natin binasa, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Now, I would like to ask for cooperation kasi wala tayong presentation dito na po. Let us open our Bibles. Let us open our apps. Let us open our cell phones. Yan. Pero wag po kayong magpapadala sa Facebook ha. Baka pagbukas mo, oy may nag-like pala, oy meron palang friend request, oy meron palang post si ano. Hello. Ay meron palang TikTok. Dito, bubuksan natin sa 1 John chapter 3 verse 1 to 10. 1 John chapter 3 verse 1 to 10. Pasara din padagdag konti yung aking mic. Okay, nabuksan na po ba? 1 John chapter 3 verse 1 to 10. Ako na po magbabasa, sabayan lang po ninyo ako, okay? Okay. 1 John chapter 3 verse 1 to 10. Verse 1. See what great love the Father has lavished on us. Ayan. Sa aking presentation, in-underline ko yung lavish on us. Ano ba ibig sabihin ng lavish? Sa Tagalog siguro parang labis na. Sobra-sobra. Ano po? Ibinigay ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. At ito yung pinaghuhugutan ko na wala pa tayong ginagawa, sobrang mahal ka na ng ating Panginoon. Eh doon sa binasa sa Romans chapter 8 verse 15, we can call Him Abba Father. Alam niyo ba ibig sabihin ng Abba Father? Ang Abba Father ay Aramaic word na parang words of endearment. Ano po, yung mayroong relationship na malalim na masabi mong Abba Father. Sa atin, ito yung parang tay, nay, or mommy. Merong kagad relationships. Amen. And the Lord gave us that right to call Him Abba Father because we have been adopted. In-adopt niya tayo. So malaya tayo makakapagsalta sa ating Panginoon, makapag-open ang ating kalooban sa ating Panginoon. And this one of the reason na, ano ko natatandaan ninyo na sabi ko, pagka manghingi ka sa tatay mo, kailangan pa bang magmakaawa? Hello? Pag hingi ka ng baon, makikiusap ka, magmamakaawa ka, luluhod ka pa para bigyan ng baon? No, iba nga demanding eh. Wala lang sinasabi, lapag na lang ng kamay. And alam na this. Hello, di ba? So, we have that so much confidence in our tatay, itong biological parents natin. But right now, I want all of us also na magkaroon tayo ng confidence na lalapit sa ating Diyos Ama. Dahil binigyan niya tayong karapatan maging anak at siya ay tatay natin. Hello, amen. Pwede mong gabanggitin ngayon na imbis na Lord or Father, gagamitin mo na with that strong conviction of endearment na, Tay, maraming salamat po, iningatan niyo ako. Ama namin, and that word ama namin parang may distance pa dati, but now, angkupan ninyo ng relationships talaga. Ama naming Diyos, na para sa mo, Tay, Tatay, Lord, Tatay, kasi siya ay ating ama talaga. Ano po? So, see, what great love the Father has lavished on us. Sa ibang translation, ano ba sila sabi? From word na lavish, ano pa? Great love. Kind love bestowed, yes, ibinigay. Ano po? That we should be called children of God, na para tayo tawagin children of God. And that is what we are. Ito ang kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Kaya dito sa mundong ito, tayo ay parang kinokondemn.
pagka nag-post ka ng verse sa Bible, ang daming nagbabash sa'yo. Especially pagka doon sa gender issues, wherein na ang sinasabi mo lang naman is word ng Lord. But bakit nagagalit? Kamakailan lang sa UK, mayroong pastor nagpipit sa kalye, inaresto talaga. Dahil binabanggit daw ang pangalan ni Jesus. And bakit very harsh ang mga tao ngayon when it comes to the Bible, to the Word of God? Why? Ito yung reason. They do not know God. Amen. Hindi nila kilala ang Panginoon. Yan ang pangunahing reason. But for us, kilala ba talaga natin ang ating Diyos? Hello? Pakitanong nga sa katabi mo, kilala ba talaga si God? And sagot po tayo, maybe, yes, or right now, yes na kasi narinig ko sa preaching. Pero mga kapatid, kilalanin mo talaga ang iyong Ama na sobrang nagmamahal sa iyo, that He sacrificed His life. Iniwan ang karangyaan sa langit, nakipamungay sa atin dahil sa pagmamahal. Para magkaroon tayo ng karapatang tawagin siyang Ama. Yes. Dear friends, sabi pa rin sa verse 2, now we are children of God. I want you to highlight that word, now we are children of God. At paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo yan, ngayon ako'y isang tunay na anak na ng Diyos. Ano ba karapatan ng isang tunay na anak? Mga kapatid, ano ba ang karapatan ng isang tunay na anak? Tagapagmana. Hello? Kung ano meron sa tatay ko, ako rin ay may-ari nun. Kung ang tatay ko ay merong sakyan, sabihin ko, sasakyan namin. Amen? Kapag ka merong TV sa bahay, TV namin. Amen? Same with God. If God has the power, may power ang tatay ko, may power kami. And katulad sinabi sa Genesis chapter 1 verse 26, let us create man into our image. Ano ba image ng Lord? Create daw tayo sa image ng ating Panginoon. Or other words for image is duplicate. Tama ba? Duplicate. Pagka ang susi ng church, pinaduplicate ko at binigay ko sa isang kapatid, kahit wala ako, pwede ba niyang buksan yung lock? Hello, pwede? Amen, pwede. And that's what the Lord entrusted us. Ano po? Meron tayong karapatan. Kaya nga we can command, hindi lang si pastor ang pwede magpalayas ng may inaalira ng demonyo. Kayo mismo. Pwede rin. Because the authority ay hindi lang exclusive sa aming mga pastor, sa bawat anak ng Diyos. Church, paniwalain mo yung sarili mo. You have that authority. Binigyan ka ng authority ng Panginoon. Being the Son of God, you have that authority. You are created in the image and likeness of our God. Kaya nga sa sitwasyon ngayon, pwede yung palayasin ng mga samang espiritu. You can command the devil to get out. Hindi mo na kailangan tawagin si pastor. Kaya lang, eto problema. May pagkakataon, hindi natin mapaniwala yung ating sarili that we are the Son of God. We are the children of God. Minsan meron lang akong narinig na sila lang palagi nabibigyan ng biyaya. Sila lang ba anak ng Diyos? Parang ganun sasabi, no? But to tell you the truth, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay nilikha. All are created. Pero ang anak lang ng Diyos ay yung tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sa John chapter 1 verse 12, to all that who receives me, I have given them the right to become children of God. Doon pa lang sa mga tumanggap, sila pa lang yung pwedeng tawaging tunay na anak ng Diyos. Church, malinaw po ba ito? Amen. Ano po? Going back to what we are reading right now. So, sabi ito sa verse 2, we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Nag-appear na ba ang Christ sa ating buhay? Yes! Nag-appear na.
Ano po? Therefore, lahat ng pangako ng Panginoon sa Biblia, we can claim. Ulitin ko, lahat ng promises ng Panginoon sa salita ng Diyos ay pwede nating angkinin. Hello? Amen? Ito yung matagal ng biyaya na binigay ng ating Panginoon, but because of unknowing, hindi natin alam, hindi natin na-claim, hindi natin alam. Yun lang sabi nito yung yakap ba yun, na benepisyo sa kalusugan, na may kang 20,000 pesos na matagal na pala ito. Matagal na pala ito, pero hindi natin nalaman. Why? Hindi natin nabalta, walang sasabi. And say with the promises of God. Din paki-adjust nga yung aking boses. Say with the promises of God. Ang daming pangako ng ating Panginoon that you have defeated poverty, anyone who is in Christ a new creation, hindi ka na slaves ng kasalanan, hindi ka na slaves ng bisyo. So, ang problema, dahil hindi natin alam, hindi natin malakaran. Hello? Parang yung agila, na itlog ng agila na nakuha na magsaka, isinama sa kanyang mga manok, nung nabasag, napisa, ang akala ng sisiw na agila, sisiw din siya, manok din siya. Hello? Kung paano gumagalaw yung mga anak, kumakahig, tumutuka, ganun ginagawa niya kasi doon siya lumaki. And one time nakita niya lumilipad ang isang malaking ibon, ang taas-taas, sabi niya, wow, ang galing naman nun. Sabi ng kasama niyang manok, oo, sila yung mga agila. At hindi tayo ganyan. And that eagle lived and died like a chicken. Hindi niya kasi alam na siya pala isang agila. That's a sad story, pero tayo, sa pakikinig natin sa salita ng ating Panginoon, tayo po ay niligtas ng Panginoon, inilipat mula sa pamilyang masama, sa nature na masama, inilipat sa pamilya ng ating Panginoon. At ulitin ko ito. Verse 3, all who have this hope in Him purify themselves just as pure. And verse 4, everyone who sins breaks the law. Lahat daw nagkakasala ay lumalabag sa batas. In fact, sin is lawlessness, yung kawalan ng batas. But you know that He appeared so that He might take our sins, and in Him is no sin. Kinuha ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan. So ito yung nature natin na dati makasalanan, pinutol ng Panginoon at inilipat ka sa banal na pamilya ng ating Panginoon. Ito lang mga kapatid, aking paalala, ikaw ay pinabanal ng ating Panginoon. Not because of your actions, not because of what you have done, basta dahil sa gawalan ng Panginoon. Isinapamuhay ni Kristo ang kabanalan at ipinasa sa iyo. Ang problema, kung di ka naniniwala, hindi ka makapamuhay ng may kabanalan. Church, nakuha niyo po ba? But I would like to remind all of us na sa oras ito, ikaw ay pinaging banal na ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin is lakaran mo. Ang tunay daw na anak ng Diyos, dito sa ating binabasa, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero nagkakasala pa rin. Ito yung difference. Paingganin nyo hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Oo, nagkakasala ka, pero hindi ka na komportable na gumagawa ng kasalanan. Nakuha nyo po mga kapatid? Nagkamali ka, pero you don't feel comfortable na namamalagi sa kasalanan ganon. Dahil binago ka na ng Panginoon, it is not your identity anymore. Hindi ka na ganun. Amen. Pakisabi sa katabi, hindi ka na ganun. Hindi ka na makasalanan. Pinatawad ka ng Panginoon. Binigyan ka ng bagong buhay, bagong direksyon. Isa pamuhay mo na lang. Verse 5, but you know that He appeared so that He might take our sins, and in Him is no sin. And then verse 6. Nasundan niyo po ba ka? Verse 6. No one who lives in Him keeps on sinning. Everybody say, no one who lives in Him keeps on sinning. Ano pa sa Tagalog nito mga kapatid? Hello? No? Yes. Kung ikaw ay nananatili sa Kanya, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Church, this is our identity. At ulit lilinawin ko, oo, nagkakamali, nagkakasala, but you don't feel comfortable
Sinning every day. So in short, sa practical na aplikasyon, kapag ka nagsinungaling ka, hindi komportable ang pakiramdam mo. Sa mga asawa, sumahod ka na ba? Sabi ni Mrs. Alam mo, pagka sinabi mong sumahod na, meron mga, eto bayaran, contribution sa ilaw, contribution sa ano, sasabi mo ngayon, wala pa eh. And you will not feel comfortable na nagsinungaling ka. Hello, sa mga anak, pag may naghahanap sa ating mga nanay, nandiyan ba si ano? Sabi niya, wala po. Hello. Kapag ka ikaw ay nagagalit, ano po, hinahayaan mo ba yung galit na magpatuloy alipinin ka sa buong magdamag? Hindi ka nakakatulog dahil sa galit. Hello. And because you have been changed, binawa ka ng Panginoon, hindi ko dapat alagaan ang galit na ito. Dapat kong labanan. Hello. Sino iniwala nito kung sino mahal mo, mas lagi mong kaaway? Sa mag-asawa, hello. Kami ni Pastor, madalas laging biruan namin yan. Kasi dami mong papansin. Madalas maraming mapapansin sa iyong kapartner kasi kilalang kilala ka niya, di ba? Hello. And so because of that, so much na parang familiarity, nagka-clash kayo. But this is what I would like to change in our thinking. Pagka mahal ka na isang tao, pansin na pansin ka niya palagi. Agree? Hello. Ikaw palagi ang nakikita niya, ikaw palagi ang napapas niya kasi meron ka ng tatak sa kanyang puso. And pansin niyo ito mga kapatid. The person can hurt you so much is the person you love the most. Ang tao makakapanakit ng yung kalooban ay yung taong sobrang mahal na mahal mo. Kasi merong personal and heart attachment. Kasi kung hindi mo mahal, wala kang pakialam. Sige lang, bahala ka sa buhay mo, gawin mo yan. Wala kang attachment sa'yo. But because you love the person, bawat gawin niya, sobrang affected ka. Dahil mahal mo. And same with God. Hello? Pagka ikaw ginawa ng masama, sobrang sakit ba? Church, sagutin niyo, masakit ba? Pinangakuan ka, binetray ka, sakit. And kung minsan hindi natin maiwasan, tatanim tayo ng sama ng loob. Amen. That's the verse. Si Lord kaya nakakaramdam din ng ganon. Every time na nilalabag mo yung kanyang utos. Alam niyo ako, bayang magulang, sobrang sakit sa ang kalooban pag hindi sinusunod ng anak ko yung aking utos. Mga parents, pareho ba tayo ng damdamin? Yung bang utos mo, sunod mo? And yung hindi ka agad pinansin. So, kunya, magsaing ka na. And that's 12 na wala. Ikaw lang magsasaing kasi utos mo, sunod mo eh. Pero habang ginagawa mo yun, ang bigat sa kalooban. Amen? Kaming mga lalaki, we have the tendency na kinikimkim namin yung sama ng loob. Tama ba? Hello mga men. Hindi tayo very vocal. Pero mga misis, pasensya na Mother's Day, pero gusto ko lang gawin illustration to. Kasi very vocal ang mga misis. So, wala nagugas ang pinggan. Ang gagawin niya, siya magugas. Pero habang naghuhugas, talaga to mga batang to, utos ko, sunod ko, kinainan nila kahapon pa, hanggang ngayon buti lang to mga ang dami tayong sinasabi. Kasi madaling salita, pagkatapos magugas, pagod na pagod. Bakit? Kasi hindi lang kamay nagtatrabaho, pati ibig. Magwawalis, nalilinis. Dahil mga dugyot kayo, mga wala kayong pakinabang sa bahay. Umalis ako, marami, pagdating ko, marami pa rin. So habang nililinis, salta. Ano nangyari? Pagkatapos maglinis, pare-pareho po tayo ng tahanan. Ano po? No? Hindi ito galing sa inyo. Ito ay nakikita ko rin mismo sa aming tahanan. Why? Bakit ganon? Ano po? Because we love our families. Ako sinasabi ko lang, salamat, marami hugasan. Ibig sabihin, marami tayong pagkain. Amen. Merong iba, walang hugasan kasi walang makain.
Salamat dahil magulo ang bahay kasi merong pamilya, merong anak. Hello, Pastor. Sana hindi narinig. Hindi na. So, imbes na tingnan natin negative things yung mga nangyayari, it is a blessing. Kasi sa totoo lang, when time comes, at the end of the day, ang sarap pa rin ng merong kasama sa bahay. Ang sarap pa rin na merong anak. Ang sarap pa rin na merong asawa. Ang sarap pa rin na buo ang pamilya. Sa totoo lang, lahat naman ng mga sigalot sa bawat araw, lahat ng mga pinag-awayan sa buong araw, kapag dumating na yung moment na realization, you have been blessed with a family, you have been blessed with children. At the end of the day, papasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit anong kulit, kahit anong tigas ng ulo masabi ng iyong anak, sa puso niyan, mahal ka pa rin. Kasi ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. And sa pagulang naman, eto, mga anak, paigarin nyo, kahit minsan anong mga masakit sinasabi namin, mga bulaklak ng bibig namin, nakatago doon sa bawat katagana yon ang pagmamahal. At makikita yun sa pamamagitan ng aksyon. Hello? Alam ba, kahit nagpapakapago ng mga magulang kumita ng pera para may pambaon, may pambili ng cellphone, may pambili ng mga damit. That's the love of the parents. And that's the love of our Father. Meron tayong mas dakilang pag-ibig na mararamdaman at ito yung pag-ibig natin, Panginoon. To the point na kahit anong gawin natin, hindi mawawala ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ulitin ko, hindi mawawala ang pag-ibig ng Panginoon. Pero pwede kang umalis sa pag-ibig ng Panginoon. Hello? Pwede kang lumayo sa Panginoon. Decision mo yan eh. But I tell you, laging talo ang lumalayo sa pag-ibig sa ating Panginoon. Church, let us recognize the family. Lalo na pagka hindi ka adopted, ikaw ay legit. Pero sa batas ng ating bansa at batas ng gobyerno, pagka mayroong kasulatan na adopted, you are legally member and sons and children of your parents. At pagkapatunay na yung pangalan nila, apelyido nila, ibinigay sa'yo. Amen po. And that benefits lahat ng karapatan ng isang anak ay pwedeng ibigay sa iyo. Now, napakalaki ng impluwensya ng magulang, ng pinaka-leader sa bahay. Alam mo ba sabi ng mga scientific at parang research, we produce our own kind. Parents, you produce your own kind. Ano ibig sabihin ito? Kung kadalas ano yung yung karakter ng mga magulang, yun ang naipapasa sa anak. Hello? Kaya ako magulang, kadalas lumaki ang isang bata sa tahan na puro sigaw, asahan mo raw ang bata ay palasigaw din. Kasi yun ang kanyang nakalakihan. Adaptive. Nakukuha niya yung ganon. Kaya sa isang tahanan, kadalas kung ano ugali ng parents, yun ang namamana ng mga magulang. And base ito sa study, hindi raw sa DNA, hindi sa genetic yung ugali. It is the atmosphere sa loob ng tahanan ang kanilang na-adapt na kukuha. So, napakahalaga pala sa isang tahanan, sa isang lugar kung saan ka madalas, is good example at good environment yung nakukuha mo. Kasi ito ang gagayahin mo, ito maging gawin mo sa iyong buhay. Amen. That's why, kapag ka ang isang anak ay merong masamang ugali, ano po, hindi ko sasabing dahil sa magulang, kundi meron siyang nakuhanan ng ganong ugali. At punto ko rito, lalo sa mga bagong mga parents dito, mga babies pa lang, be careful on your actions. Kasi you have an intelligent audience na sobrang humahanga sa inyo na kung ano ginagawa nyo, kahit mali yun, tama sa kanya yun. At yun ang gagayahin niya. Hello? Amen.
And this is very crucial. Sabi, sa developing period pa lang from 0 to 12, na-develop na yung kanyang ugali. Paano siya mag-react pag nagagalit, paano siya mag-react pagka naaawa, paano siya re-response sa mga negative comments, nakuha niya na yun. At ang punto ko dito mga kapatid is tayo, ipinasa sa atin ng ating Panginoon ang kanyang character. Hello? Nung tayo inadapt ng Panginoon, ang pagiging mahabagin ng Panginoon na ipinasa atin, dapat mahabagin na rin tayo. We have become soft when we speak about relationships. Dahil sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo. Minamahal mo ba ang kaaway mo? Pinapatawad mo ba? Hello? Hindi pwedeng hindi ma-adapt yung attitude, yung character ng Panginoon basta tinanggap mo siya. Kaya nga sinasabi ito, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil yung character ng Panginoon ibinigay sa iyo. Ano po? So, ito, basahin natin ulit. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil. So, ito binigay sa ating binasa na kapag patuloy ka pa rin sa evil, sabi it's of the devil. And it's possible, hindi talaga tinanggap ang ating Panginoon. Church, kung struggle ka pa, ano po, and you are enjoying sin, check your heart. Nagpa-adapt ka ba talaga sa Panginoon? Kasi kapag ka in-adapt ka ng Panginoon, by purpose, by character, by attitude, the Lord has changed everything. Binago na ng Panginoon ang lahat. Kaya nga di ba sinasabi sa natin madalas na hindi dahil sa mabuting gawa maliligtas ng tao. Agree? Pero pagka naligtas ka na, dapat meron ka ng mabuting gawa kasi ito ang ebidensya na binago ka na ng ating Panginoon. Amen. So, let's move on. Sabi sa verse 9, no one is born of God will continue sinning because God's seed remains in them. They cannot go on sinning. Hindi ka na pwede magpatuloy sa kasalanan because they have been born of God. Dahil ikaw ay binago ng ating Panginoon, pinanganak ka na. And verse 10 last, this is how we know who the children of God is. Dito natin malaman kung sino talaga ang tunay na anak ng Diyos. Sabi dito anyone who does not do what is right is not of God's child. Ang sino mang hindi gumagawa ng kung ano ang tama ay hindi talaga anak ng Diyos. Nakuha po ba natin? And that identifies. Kung checkin natin ang ating sarili, anak ba talaga ako ng Panginoon o baka hindi pa? Ulitin ko, anyone who does not do what is right is not God's child. Baka naman may mag-argumento, di pastor, ibig sabihin pa, ang kaligtasan ay by action. No. Ang sinasabi ko, dahil binago ka ng Panginoon, lakaran mo na yung pagiging mabuti dahil ginawa ka ng mabuti ng ating Panginoon. And also, nor is anyone who does not love their brother and sister ay hindi rin anak ng Diyos. In short, adoption into God's family, we are no longer slaves to sin. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Pinalaya ka ng Panginoon. We can call God Abba Father. Now, we belong to God's family. You belong to God's family. And this church is your family. Hello. And our attitude, our character should be based on our faith. Meron kaming napag-uusapan minsan, and minsan parang kung palagay ko totoo ito, kung ano raw madalas attitude ng pastor na ipapasa sa kanyang mga kapatiran. Totoo po ba yun mga kapatid? Hello? Kaya kung ang pastor daw maawain din ng mga member. Kung ang pastor daw ay matulungin din ng member. And that's the family na kinecreate. Kung sa bawat tahanan meron tayong nanay at tatay, sa church meron din tayong tatay at nanay. At ang pinagkatiwalaan ng Panginoon is yung mga pastors. That's why ang laki ng responsibilidad na nakaatang sa amin. Hello? Identity in Christ is
security in God's love. Secure ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Acceptance by grace. Tinatanggap natin ito by grace. Biyaya lang ng Panginoon. Freedom from condemnation. From now on, if you have accepted God, wala nang lugar sa puso mo ang condemnation. Bakit? Tinubos ka na ng Panginoon. And lastly, you have that confidence when you come to the Lord in prayer. Hello. You can demand. You can have that assurance na tuwing lalapit ka sa Panginoon, you have that relationship as a son and daughters of our God. Church, our identity is not based on what we have done. It is based on what the Lord has done. Inampon ka ng Panginoon sa kanyang pamilya. Binihisan ka. Binigyan ka ng pangalan. Binigyan ka ng bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na yon, lakaran mo. Amen? From now on, hindi na bagay sa iyo ang kasalanan. Nagkakamali ka, nagkakasala ka, pero hindi ka na nanatili doon kasi hindi na enjoyable ang kasalanan sa iyo. Ang pawang nais mo ngayon ay pawang kabanalan dahil siya ay banal. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us thank the Lord. Right now, pagtibayin uli natin sa puso ng bawat isa. Everybody confess and say, I am a child of God. I am a son or daughter of God. I will live according to God's will. Awatid, that declaration will mean natin kung hindi natin hayaan mabuhay sa ating katao. Nawa ang mensaheng ito ay hindi lang humatili sa apat na sulok ng church na ito, but bitbitin natin, samahan natin. Alam niyo po, ang buhay sa panahon ngayon ay sobrang friction, ang daming friction. Na dahil sa init ng panahon, minsan may init din ang ating mga ulo. At sa dami ng mga nangyayari, mga pang-argabyado, na parang tayo'y naargabyado ng ating pamahalaan, ng sitwasyon, plus dumating pa yung mga pangangailangan. Pag nagsama-sama ito, nalilimutan natin kung sino talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Sa oras ito, pwede po bang tandaan natin, ako ay anak ng Diyos. Napagtagumpayan ng Panginoon lahat ng pagsubok, therefore mapagtatagumpayan ko rin. Sometimes, nakapokus lang tayo doon sa mga bagay na maliliit. Yung galit, pinalalaki natin. Parang doon na yung mundo natin. Wherein, you have the blessing pala. Yung maraming tahanan, naisira yung buong araw natin, tahanan lang yun. Mas thankful pa rin ako na nandyan yung aking mga anak, nandyan yung aking asawa, nandyan yung aking pamilya at buo kami. Hello? Let us look at the bigger picture. You have been blessed. Kung ikaw ay nakakalakad ng maayos, blessed ka. Kung ikaw ay walang kansa, walang karamdaman, blessed ka. Ang dami ngayon tayong pinapanalangin na humihingi na sana makatulog man lang ng dalawang oras para makapagpahinga. But ikaw, you have all the times. Marami kang oras scrolling, TikToking, at sa mga malit na bagay, sira na kagad yung araw mo. We should remind ourselves, I am the Son of God. I was blessed. I am blessed. At bilangin mo yung mga blessings mo sa iyong buhay at doon magsimula ang mapagpasalamat na puso sa ating Ama. Let us bow our heads. Panginoon, marami pong salamat dahil kami ay ginawa po ninyong mga tunay na anak. Maraming salamat pang hinango nyo kami sa karumihan ng kasalanan at isinumpong inilipat sa sanga na kung saan ikaw ang puno at ang ugat. Sa oras na nga po ito, Panginoon, kami po ay mga pinagpala. Kami po ay tunay ng mananagumpay. Hindi dahil sa aming ginawa, kundi dahil sa iyong ginawa na ipinasa niyo po sa amin. Lord, sa oras na ito, kung meron man po isa man dito, Panginoon, ang naging pamumuhay niya sa mga nakalipas na panahon at taon, parang hindi po ninyo anak. Nagpapasalamat po kayo, Panginoon, dahil sa oras na ito, binago niyo po yung aming pananaw. And that word adoption, Panginoon, ay magpaulit-ulit sa aming isipan
Dahil kami nga po ay hinango ninyo mula sa marumi at di magandang buhay patungo sa panibagong buhay. We have a new name, O God. We have a new life, Lord. It's because of you, Jesus. Lord, bless niyo po yung bawat isa at gawin niyo pong pagkapala sa buhay namin ang mensaheng ito. Salamat po, ito po kayong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.